today to interview a random student about their allowance at ASCA. Let's go! Good morning everyone, my name is Eric Williams Matabalo from BDC English 1A and I'm also a freshman. How do you manage your allowance? I manage it by something maka-benefits ko, dili lang kay iwarla-warla ang kwarta, kundi kanang ginapalit na ko siya sa makaayo or kanang akong gusto, kanang maka-budget, makatipid sa mga. So, what is the biggest financial challenge you face as a student? I think that the biggest challenges na akong gina-face as a student is when it comes to project, kanang everyday nga project and also the transportation. What have you learned about budgeting your allowance and what advice would you give to other students? I learned that kanang like what did I say kagaina nga gamito na to ang kwarta sa kanang makaayo or kanang maka-benefits ka kay dili lang sa iwarla-warla ang dili pod sa tanang panahon nga pag nakay kwarta, kung nakay kwarta kaya nimo gusto paliton ang imong gusto, kailangan pud nimo magtipid for us to kanang maka-less ka sa mga paliton and also kalimanta dato, so dapat magtipid jud ka. That's all, thank you. So, how much your weekly allowance? 500. How do you manage your allowance? Usually, ako ginagastuhan ng like food and transport. What is the biggest financial challenge you face as a student? Mayroon What you have learned about budgeting your allowance and what advice would you give to other students? spend money. Never buy unnecessary things. Not very. Hindi ka na mo interviewon about sa imong weekly allowance. So, the question is my weekly allowance na. Yes. To be honest, wala akong weekly allowance because working student ko. So, I have 50 taga-adlaw. So, every week na ako 300 every week sa akong working. So, ang imong 200 every week na 300. 300 every week nga allowance yun sa nimo na pag manage sa whole week. All week. First is magtipid ko. Init, magsakay ko, if dili magsakay para makatipid ko kahit for sure for the upcoming expenses like mga projects. So, need po na ako magtipid ko. Dili na ba nakuhaan sa imong pagkaon or imong financial? Kanang 300 is imo ra nang on ano ra na siya like pamasahe. Kanang 300 is for my travel expenses lang. And then the rest, libre mo ko kaan sa akong gina-workingan. So, wala akong gasto guys para sa travel lang. Sa first nimo ingon niya nga isa ka ka-working din 300 imong allowance then yun sa nimo pag-manage imong time as a working ug estudyante pa jud. So, to be honest, time management. Sabi kay kung mata sa buntag to review my upcoming subjects, upcoming lessons. And then, at that time, magtrabaho na ako sa sarili ko na ako sa balay. And then, paabot sa oras ng klase mo. Tapos pagkagabi na po, same process lang, trabaho sa una ko. So gayon ka sa gainin na sa introduction pandaan sa video is 50 pesos every day. So kana imong 50 pesos every day, enough na ba na para sa imuhang diha tanan kuhaon ang mga project or other expenses sa school? So sa daily allowance ako na 50 pesos. So travel expenses lang ako ang gasto, so napay 30 pesos na nabilin. So as far as ano pa karon, wala ka man nidaghan kay nga projects. So akong ginabuhat, ang 30 pesos nga sobra is either nga mapalit ako pagkaon if tutumon ko or akong ginaipon para sa mga upcoming na mga projects. So ma'am, pila inyong weekly allowance o kuan na ba ni sa inyo? Enough na ba na siya nga weekly allowance ninyo? For me as
naman na pa-eskwela sa ko ano din na pagpupuyan which is free ang bills nako free nga food ug ang rent. So ang akong allowance gid every week is 500 which is divided into 100 every day. So para sa ako sakto lang siya kay patigong pud ko din. As a responsible nga gastador, manage man ako kung manipulate. Like, sila po na nag-provide sa ako mga school projects, kung napa-eskwela sa ako, ako lang yung ginagastuhan is completely taga-adlaw. So, sa tuwa lang, as a college, dapat advice na ko, we must know how to budget our money properly para kaya na mga time nga, ma-shock na hala, may amo tayo nga dagko. Di ba kita mga college na kita mga unexpected ng mga events nga, nakabalo sa amo tayo nga. So parang na-manage na no, mag-feed ka, then dili kayo ito magpaka-cloud chaser kayo. Di ba nowadays, ang mga bata kay gusto sila kung gusto nila makita sa social media, gusto sila ingana sila kay para mapit sa society. So for me, kung gusto ka nga pagkatao, dapat ingana na gid ka magpakatotoo ka din. For example, you want to buy such things. Okay, wala siya karon trend. But dili gid mo gusto. Palit lang nimo na para like for example to get kuan from lain like kada bitong puriin kanila hala na siya ingana bag nga bag. Dili na trend karon so dapat mo dili tay ingana. We must be responsible student lalo na kay some of us kay kuan gyud na kanang nagsuffer when it comes to allowance. So what siya, we should be a risk. Sana di ay serious mo dalasay. Di sapat sila options na the first day, second year. So pila na anto binuya no to allowance? Kuha, dos mo. This mean. So kan dos mean no in amo no pag-budget. Kuha, ibuli to gamit. Then, ibuli to mo kuha pagkaon doon to. Pwede No kay man to mga biggest challenge na imong na encounter no as a student. kuha sa kan kuha mga project, mga kuha daw kita project amutan. So no kay man nahimbang kaaga no to kan pag-budget no to kan allowance no to do ika kuha no advice to mga estudyante. Dapat kuha mo kan budgeting, manage na sa kung ano kanat-kanaton or kung ano sayang-sayangon ka kwartan din. So dapat doon na yung boy ka kwartan na doon na yung boy to para to pag-eskwela mo. So kung ano it's a pera no inggadhan din mo ikuha like for example shopping no dapat kung ano ka kwartan kan igtipunan mo para lang kung ano to para to umaabot mo project o di ko nakadog ka kuha kahasol. Invest in yourself first. It's a timid, not a boost. Save tiny, win big.